Sa isang bansa na palaging malamig, may mga Filipinong OFW na natutong ngumiti kahit nanginginig ang puso. Sa Canada, may isang babaeng matagal nang nandoon, si Jenny, 30 years old. Isang OFW na mas pinili niyang iwanan pansamantala ang asawa't anak para sa kinabukasan nila. Isang babaeng natutong mag-isa, natutong magtiis, at natutong hindi umasa. Lahat ng trabaho, pinapasok niya para lang may maipadala sa Pilipinas. Si Jericho, 22 years old. Dahil sa responsibilidad na iniwan sa kanya ng ama, namatay sa lung cancer, napilitang pumunta sa Canada para sa kinabukasan ng kanyang nanay at mga kapatid. Kahit kulang ang baon niyang pocket money. Para sa kanya, bahala na. Kaya ko ito, sabi niya. Naghahanap siya ng trabaho kung saan-saan, kung ano-ano. Sa una, hindi naging madali para kay Jericho dahil hindi naman niya gawain noon ang mga ganong bagay. Palagi siyang nalilate o natatanggal sa trabaho. Wala siyang magawa kundi umiyak dahil dala niya ang mabigat na responsibilidad sa kanyang pamilya. Kaya kailangan niyang makahanap ng trabaho ulit. At may nahanap nga siya. Kinabukasan, habang naglalakad sila papasok ng trabaho, aksidenteng nagkabanggaan sila sa coffee shop. Natapunan si Jenny ng kape pagpasok ni Jericho. Sorry. Nagmamadali kasi ako. Malilate na ako sa trabaho. Ano ba yan? E di sana umalis ka na lang ng maaga para hindi ka nalilate. Nang makarating si Jericho sa kanyang bagong trabaho, nag-aabang na si Jenny sa labas ng bahay. Galit na galit dahil sa pagka-late at ang dahilan kung bakit siya natapunan ng kape. Walang magawa si Jericho kundi mapalunok at sorry, hindi kasi nag-alarm yung cellphone ko. Habang nagpapalit ng diaper si Jenny, naglilinis naman ng kubeta si Jericho habang napapaiyak sa kanyang mga trabaho. Na hindi niya alam na napapansin pala siya ni Jenny. Nang magtagpo ang kanilang mga landas, hindi ito naging madali para kay Jenny na meron siyang panibagong responsibilidad. Simula noon, palagi niyang hinahanapan ng trabaho si Jericho para makatulong. Paunti-unti nakakapagpadala na siya sa kanyang pamilya kahit nahihirapan pa rin siya. Kuya, bili mo ko ng sapatos ha. Kuya, ako cellphone ha. Samantala si Jenny naman ay parang sanay na sanay sa takbo ng buhay doon. Habang lumipas ang panahon, nabalitaan ni Jenny na homeless na pala si Jericho dahil halos wala nang natitirang pera sa kanya para lang may maipadala sa kanyang pamilya. Isang gabi, nakita ni Jenny si Jericho na natutulog sa station ng train at niyaya niya itong tumira sa inuupahang bahay. Pero sabi ni Jenny, kailangan niya makihati sa upa kapag kaya na niyang magbayad. Makalipas ang ilang buwan, nasanay na rin si Jericho sa buhay sa Canada at marami na siyang nagiging trabaho. At hindi na rin siya hirap magpadala sa Pilipinas. Kaya naman kapag may mga oras na pwede silang gumala ni Jenny, ay ine-enjoy na lang nila ang mga sarili. Kinakalimutan ang mga pagod para sa kanilang pamilya. Unti-unti, sa gitna ng malamig na gabi at paulit-ulit na araw, nagsimulang magkaroon ng espasyo ang presensya ng isa't isa. Hindi nila namalayang ang katahimikan ay nagiging komportable at ang lungkot ay unti-unting nagiging mas magaan kapag may kahati. Ang mga gabing walang pangako, mga umagang walang kasiguruhan ay naging tahanan ng damdaming ayaw pang pangalanan. Ngunit sa ibang bansa ang pag-ibig ay laging may kapalit.
At bago pa nila lubos na maunawaan ang nararamdaman, may isang katotohanang tahimik na naghihintay upang wasakin ang lahat. Ang mga araw ay nagiging mas magaan dahil sa presensya ng isa't isa. Sa bawat pagod, may masahing naghihintay. Mga haplos na nakakawala ng pagod. Mga halik na dulot ay langit. Mga hagod na matagal na niyang hindi natitikman. Sa bawat gabing tahimik, may umagang bagong lakas para naman may maipadala sa Pinas. Ang kanilang pag-ibig ay hindi maingay. Walang deklarasyon, walang pangako. Pero habang tumatagal, ang kanilang relasyon ay unti-unting lumalalim. Kapag naririnig ni Jericho na kausap ni Jenny ang kanyang asawa, nakakaramdam siya ng selos. Kapag nag-overtime naman si Jenny, para lang may maipadala sa pamilya. Halos hindi na rin sila nagkikita sa buong araw. Para kay Jenny, sa'yo ang katawan ko. Sa kanila ang pera ko. Isang araw, si Jenny naman ang nakakaramdam ng selos kapag nakikita niya si Jericho na may kasabay kumain. Kapag may kausap na babae, ginagabi sa good time, kahit nagpapaalam naman siya kay Jenny. Pero sa kabila ng mga kulang na oras, pagod, selos, sa huli nauuwi pa rin sa bembangan. Hanggang isang araw, kailangang umuwi ni Jenny ng Pinas sapagkat namatay ang asawa niya sa cancer. Walang magagawa si Jericho kung hindi manatili dahil meron din siyang bubuhaying pamilya. Ang pag-ibig parang yelo. Maganda, malamig, at madaling matunaw. Babalik pa kaya sa Canada si Jenny para lang kay Jericho? Anong pipiliin niya? Isang responsibilidad na mas mabigat kesa sa sariling kaligayahan. Bago pa naging malaya si Jenny sa kanyang kulungan noon, nagdaan siya sa mahirap na buhay may asawa. Si Abner, mabait noon at maasikaso. Akala ni Jenny, hindi na importante ang pera, basta nagmamahalan kayo, okay na. Pero nang tumagal, unti-unting nabago si Abner. Umuuwi ng lasing at gabi na. Unti-unti na siyang sinasaktan. Unti-unting natututong magsugal. Paulit-ulit na lang ang mga ganong pangyayari. Nang magbukas ang pagkakataon kay Jenny sa Canada, sinubukan niyang mag-apply at pinalad. Nangako siya sa kanyang mga anak na mag-iipon lang at babalikan sila. At doon sa unang lipad ng mga pakpak ni Jenny, nakatikim siya ng kalayaan at sinundan pa ng mas malayang pag-ibig kay Jericho sa ibang mundo. Nagkasala si Jenny sa kanyang asawa pero hindi niya ito ginusto. Kusa na lang dumating at nangyari. Hindi na umalis si Jenny at mas pinili niyang alagaan ang mga anak para makabawi sa mga araw na nawala siya. Meron naman siyang naipon, sapat na para mabuhay silang mag-iina. Nagtayo ng maliit na negosyo para makaraos sa pang-araw-araw, basta magkakasama lang sila. Samantala si Jericho, mas pinili ang manatili sa Canada para sa kinabukasan naman niya. Nagsikap at tinapos lang ang responsibilidad sa kanyang pamilya at nag-ipon para sa sarili hanggang nagkaroon ng sariling negosyo
nakakuha ng permanent residency. Pagkalipas ng maraming taon, nagpakita si Jericho kay Jenny. Hindi bakasyon ang pinunta ni Jericho sa Pilipinas. Hindi rin basta magpakita kay Jenny, kundi para magpaalam. Masaya ako para sa'yo, sabi ni Jenny. Pero nagulat si Jenny nang sabihin ni Jericho na, "Will you marry me?" Sa Canada, namuhay sila ng malaya, kasama ang mga anak ni Jenny. Ang buhay, minsan parang yelo, natutunaw. Pero may panahong muling mabubuo. Oh, nabitin ka ba? I-type mo na dyan ang opinion mo, ha? Comment na! Walang tama o mali. Opinion mo yan eh. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy, next story. O hihintayin ko ang comment mo, ha? Pinoy Yummy, next story. I-share mo na rin ang video na to. At para updated ka palagi sa mga bagong stories, mag-subscribe ka na sa Pinoy Yummy. Maraming salamat! See you sa next story. Hihintayin ko ang comment mo, ha?